mga papilis. Okay, so this morning, ang atong isugutan about the secrets of the kingdom of God. Mga sekreto sa kingdom of God. But before that, let's pray. Mga itagtabang sa Ginoo nga tagaan ta niya kaalam karong buntaga, labi na niya atong isugutan karon. Our most gracious loving Father, we thank you so much, Lord, for this opportunity nga among na-receive Ginoo bago na po nga adlaw, imong idugang kanamo. Thank you, God, for upholding us yesterday evening and giving us this opportunity, Lord, nga makamata kami. Another day, Ginoo, nga precious time and moment nga magyatag kanamo, O Dios. Bless us today, Lord. Mamati mi, magatuon mi sa pulong. Gikan Ginoo sa balang kasulatan. Tabagi mi Ginoo nga kini nga mensahe mamahimong sayon lamang nasabton o dali namong masabtan aron amon ning ma-apply Ginoo sa among pagpangalagad karon. Ako nagampo, Lord, nga ikaw maga-bless sa tanan, sa mga pastors, Lord, i-bless Ginoo, mga leaders, magapanalangin ka Ginoo. Sa tanan nga nagbalatian karon, we speak healing to them ug among gi-rebuke ang tanang klases balatian in the name of Jesus, nga mo pahawa diya sa lawas sa katawhan sa Dios. We speak healing right now, deliverance and freedom from all sickness and disease. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Okay. So far we have 87 or 85 viewers pa. And hangyo ko ninyo. Pwede ba ninyo ni i-share sa inyong mga higala sa Facebook karon? Kaya ninyo tatisugutan. We're going to talk about the secrets of the kingdom of God. Okay, ang sekreto, mga misteryo sa gingarian sa Ginoo. By the way, good morning everyone. Good morning Japan, kang Joan Matsumoto, Ma'am Joan. Good morning, Ma'am Joan. And kung ang Raj Yumi. Good morning. So sa tanan nga mga nakasulod na may buntag, plastar lang mo, plastar while drinking your coffee or milk o whatever nga inyong giinom karong buntaga nga para pangpa lagsik sa atuang bago pa lamang gining matang lawas. Okay. So secrets of the kingdom of God. Matthew chapter 13 verse 1 to 46 mo na atong teksto. Gratulan ng kuhaon ang mga puntos karong buntaga. But first and foremost, atong tanahon ang verse 9. Chapter 13 verse 9. Matod pa sa NIV, New International Version, he who has ears, let him hear. Siya nga dunay dalunggan, mamati. Okay, meaning to say, ikaw nga nagtanaw karon na makidalunggan, mamati. Sana sa mga kabahin sa ipamulong ni Jesus. Okay, ang gingharian sa Dios ginapadagan pinagi sa misteryo. The kingdom of God is plainly operated by secrets or mystery. That is, kaya sinabi ni Lord, siyang may tainga, makinig. Okay, pag sinabi nating mystery, anything that is kept secret or remains unexplained or unknown. Unknown sa iba, ngunit sa iyo, known. Secret sa iba, sa iyo, hindi na. Unexplained sa iba, sa iyo, explained na. Okay, so it is very interesting that Matthew ends his last discourse in the previous chapters with a brief teaching before siya ningadto sa bag-ong chapter entirely dedicated halos tanan gipanulti ni Jesus sa iyang pagpanudlo ning gamit siyang parabulo. Actually, that is one ways of Jesus' mode of teachings. Jesus used parables. O gisgutan niya mostly sa iyang mga gipamulong about the kingdom of God. Mo gani nga iyang itudlo nga prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay, so for this reason, Jesus talks about the kingdom of heaven Nini nga chapter 13. Ug matod pa niya sa tanan nga adunay igdulungog
mamati. He who has ears, let him hear. Okay, so surprisingly, sa chapter 13, it is a chapter of parables. Kung gabasa mo sa Bible, labi na ang chapter 13 sa book of Matthew, nagisgot din parabol. Parabol o ang kahulugan sa parabol. Mao ni ang pamaagi ni Hesus sa pagtudlo niya sa mga tao in the form of parables. That's why sa writing ni Matthew, nagaingon siya, Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. Kini di ay tanan na itabo tungkol kay gipanulti na niini. Kaniadto pa, propesiya na siya nga ang Mesiyas nga moabot manudlo ginamit parabulo. Hallelujah. Mato pa, I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Verse 34 to verse 35. Makita man nato na diha. Nga matod pa, ang iyang baba magapanultig mga parabulo. Hallelujah. Mato pa, Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. Lahat po, pag si Jesus ay nagtuturo, gumagamit siya ng parabola o sambingay. In verse 35, so was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Mga tinago. Hallelujah, gikan pa sinugdan sa kalibutan. Okay, so from the beginning of Jesus' ministry, His main message has been the coming of the kingdom of God. Di ba? Kita nyo na, naobserbahan nyo na, most probably sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, John, makita nimo diya si Jesus nagapanulti about the coming of the kingdom of God. Kingdom of God. It's all He talked about from the beginning of His ministry until very end. Hangtod nga natapos na sa pagsugod niya sa ministry, kingdom of God, o hangtod sa hapit na sa mahuman, still kingdom of God. Okay, pero diri taron, nagsugod si Jesus sa chapter 13 sa iyang pagwali, ninggamit siya gigamit niyang usa ka baluto, bangka, in verse 1 to 3 anak. Using a boat as a platform, dito siya ning patong, stage to niya. And Jesus began to preach to the people in parables. Ito po. The same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. Ito po, diya sa Tanaka. Okay, so, Jesus began to preach the parables o the people in parables. O ang iyang first parable, nga iyang gitudlo sa ilaha, the famous parable of the sower. In verse 18 to 23. Ato lang tanawon doon na. Listen then to what the parable of the sower means. Up to verse 22 na. When anyone hears the message about the kingdom of God, or the kingdom, and does not understand it, the evil one comes and snatches away that was sown in his heart. This is the seed sown along the path. I-explain na niya itong parable, no? Piyato ng balikan nun niya. The one who received the seed that fell on the rocky places is the man who hears the word and at once receive it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it,
making it unfruitful. But the one who received the seed that fell on the good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Okay, so this is the one of the most important teaching in the whole Bible. Why? Because it relates to the Word of God and how a person received that Word in his heart or her heart. Usan ni sa mga importante mo gani napansin ako, usan ni sa mga intro ni Jesus sa iyang ministry. Sa dihang nagahimo siya parable about the sower. Iyang gipasaringan ba mga tao ba nga? Namati naman mo, ambot unsa mong klase nga pagkatao, base ang inyuhang kasing-kasing, dalanon, batuhon, tunukon, o kumayuyota. Kumbaga, ang ratio, 3:1. Kumbaga sa ato ron, nagwali ka og mga 100 ka tao, na ay, kumbaga na ay, kuan nang diha nga mga, kumbaga naanay makadungog diha nga napulo lang ang makareceive or 20 makareceive. Mga dili ta mag-expect nga kung panalitan even sa atong church, di ta mag-expect nga tanan nakasabot. Lagi ba daw kasabot? But praise God, si Jesus nag-isgot diya at least na good soil. Okay, pero simba ko lang sa iyong simbahan. I declare nga unta ang taga-simbahan, mga maayong nyota ka na. Okay, so we need to think about that what Jesus is telling us by using this parable about the heart, where the seed of God word falls, and where it might grow or not grow. Mga dapat makahibalo kita ba nga unsay buot ipasabot ni Jesus na ining sambingaya. Nga nagisgot siya about sa kasing-kasing o klase sa yuta nga nahulugan sa binhi. Mitubo ba ni o wa mo tubo? Yung anong nintubo o nganong wala mo tubo? Muna atong sayrong karumutanga. Balik ko na ko ha. Ang gingarian sa Ginoo gipadagan pinagi sa mga misteryo. Misteryo. Mo gani si Jesus ning dagan siya nagwali puro parabol. And I hope nga even karong buntaga ang imong pagpangalagad dili unta parabol. Dili unta misteryo. Wa gani madtud pa ang mga butang tinago gipahibalo o gipakita na niya kaninyo. Apan alang kanila nga nasa gawas puro lang asambingay. Ato nang isgutan niya, ha? Okay, first, Jesus tells us that there's a kind of heart that resembles a path. Adunay klase sa kasing-kasing nga mura o dalanon. Usa na sa mga gitulo ni Jesus. In verse 4, and he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Tanawa ha? Ang binhi nahulog diha sa dalan. Most probably, bisag ka ng binhi kung maulanan na siya, bisag nas dalan na moturok gina. Pero matter pa sa parabol ni Jesus, agoy kay na may langgam miabot, gipang tuhak ang binhi. So wala gid makaturok. Verse 19, tanawan ninyo ang kahulugan ni ini. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away that was sown in his heart. This is the seed sown along the path. Those whose hearts are like a path are obviously hardened. Kada bitang dalan, gahi maguna tungod sa pagtamak-tamak sa tao. Labi na kung isgutan nato karon mga cemented na nga mga
sementado na nga mga dalan, ay wala na gyud din naging makaturok diha. It's hard for the word of God to enter their heart, much as a seed would have hard time to dig through a cemented path to take root. Malabo yun. Why? Gahi kayo. Labi na sa mga taong naputos sa pagpakasala. Mo gani nga daghay mga nagwali sa makadalanan, matingala ka, ang uban di mamati. Kay gitawag nato na sila og ang ilang kasing-kasing ana dalanon pathway. Makadungog man sila sa word pero dili nila na panumbalingon. O dili gyud na sila. Why? Because ang ilang kinabuhi napuno sa pagpakasa, hardened by sins of deceitfulness. Mga today, so that none of you may be hardened by sins of deceitfulness. Hebrews chapter 2, 12 and 13. Mato pa diya, I will declare your name to my brothers in the presence of the congregation. I will sing your praises. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here am I, and the children of God has given me. Kumbaga, kung ang tanaw na to, any opportunity nga gihatag nilo sa to, I will do it. Apan ang problema lagi, bisan nato makaisuunan, di sila makatuon ni kay ngano man ang ilang kasing-kasing, hardened by sin of deceitfulness. Hallelujah. Ikaduha, Jesus tells us that there's another kind of heart, and that one resembles a rocky soil. Ato lang gisundan kini nga parable ha. Ikaduha, rocky soil. Verse 5 and 6, chapter 13, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Okay, nasa batuhon na hagbong. Yuta, makaturok siya, pero dili gyud siya makabuylo. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly. Ning tubo, dali, kay naulanan. Ning tubo siya. But because the soil was shallow, verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Ang problema kay wala man siya gamot, way ugat, mamatay siya tungod sa kainit sa adlaw. Nya wala po'y soil nga pwede didto gyud manggamot siya. In verse 20 ito ang kahulugan. In verse 21, the one who received the seed that fell on the rocky places is the man who hears the word, at once receive it with joy. Nalipay. Dami uban ana, di ba? Kamo mismo nakatry ana. Napasimbagan ni mo uban, lipay, kipimatingala ka nawa. Ngano man, mo ni. But since he was no root, wala man siya gamot, wala siya ugat, he last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Nawala lago siya. A heart that got too many rocks is a heart usually ruled by too many emotions. Kini mga klase sa tao, emotional. Pero emotions dili man naingon nga maot. Normal man na, malipay ka, mohila ka. Pero kung ang imong pagpangalagad puno ka sa emosyon, o ang pagpangalagad nimo base lang sa imong pagbati, pagbati nimo karon giganahan ka, gana. Pagbati po nimo luya ka. Lagi wala man kay gamot. Wala kay gamot. Okay. So si Jesus iyang gi-explain ni sa iyang congregation. Kaya ang iyang gipasabot gyud dinhi nga nangita gyud si Jesus og tamang yuta o kasing-kasing sa tao nga nakadungog. Mugay matod pa niya, siya nga doon na igdulungog, mamati. O ang gipamatian, ikinabuhi. Aron mamahimong mas mapuslanon ang iyang kinabuhi. O ang word ngayong nadawat,
mugiti pag-ayo sa iyang kinabuhi. The only solution to a rocky heart is repentance. Always repentance. It breaks up the rock. Matod pa. Sa mga bagong technology karon, di ba na-remember nato ang Israel, ang even ang sa part sa Middle East, even ang Israel karon matod pa, usa na siya sa mga importer ba na or ga-import siya o ga-import siya og mga prutas sa ubang nasod. Try to imagine ang lugar nga kumbaga ang lugar nga batuhon, ang lugar nga dili gyud nay lugar diya nga di gyud is as in nga moturukay ang tanong, pero naghimo sila pamaagi via modern technology nga nakaturok. Kung nahimo na sa science karon, how much more sa atong kinabuhi? Nga bisan to batuon pa na siguro sa pagsugod, apan pwede man na siya bungkagon. Mugani repentance is needed, vital, crucial gayud sa kinabuhi sa taong sama niini. Kisa may taong diyan dili gyud gahi-gahi kasing-kasing, kitang tanan agiman. But the moment we humble down before God, mato pa, it breaks up the rocks. Kaya sinabi sa salita ng Diyos, the righteous will live by faith. Romans 1:17. Ang mga matarong nagpuyo o magapuyo pinagis pagtuo. For in the gospel, the righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Magsimula po yan sa repentance. Kahit kadaghang mga taong kuyaw kayo, malgahi kayo, tigas kayo, pimatingala ka nganong nangalagan man sila sa Ginoo karon. Ngano man, sa ako na, ano ko ba, kining rocky heart, pwede milagruhan na. The moment makasabot siya, mugan importante pag nakaigdulungog, mamati gyud sa pulong sa Ginoo. Okay, proceed ta sa ikatulo. Third, Jesus tells us that there's a kind or another kind of heart, the heart that resembles a thorny heart. Tunukon. If you think about the thorny ground, in verse 7, matod pa, other seed fell among thorns, which grew up and shook the plants. Tanawon ninyo ha. Naibinhi nga nahagbong diya sa tunukon, ning tubo siya, apan mas ning tubo ang daghang kaayong tanom. Ug mato pa gituok siya. I do not ko naka-observe mo ana, kung mananom ka o kining mga batong mga vegetables, kusog kayo moturok pod, umutubo ang mga sagbot. Tinuod man na siya nga moturok man na siya. Di ba? Kung sabay pod ang sagbot, pag di na nimo siya maatiman, dili nimo makuha ang sagbot, mutubo po siya pero payat. Pudi sa mubunga pero piyasot. Mo ni nakita obserbasyon ako. Kinahanglan gyud nga atimanon siya. Mugay gingon pa ang binhi nga natanom na hagbong de sa tunukon, dili gyud siya maka pamungag tarong. That's why ang susi ini in verse 22, anak, tanaw na nato 22. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word but worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it and make it unfruitful. Kaya po hindi siya lumalago ug wala magbunga, kingan man natuok siya sa iyahang kabalaka. Actually daghana daghang Kristiyanon, even pastors. Ako man pastor, nag-resign na gani, wala na mamastor, kaya nga naman natuok sa ilang panginahanglan. Kaya thinking nila, pag mamastor sila, panalanginan sila sa Ginoo. Ako dili maningana nga akong tumong. Anong namastor ko? Tugay gusto na ko nga mo receive. Gusto na ko ba nga mo
tubag sa tawag sa Ginoo sa akong life. Saka na yung blessing, darating yung blessing talaga pag tayo po maging faithful kay Lord. Kaya wag isipin, magpastor ka para panalanginan ka. Binibless na tayo, kaya po nagpapastor tayo. Unang-una sa kaligtasan. Sa pamilya, yes, kahit na may problema po tayo, pero normal po yan kasi tao man ta. Naata, pwede ta mo agi, daghang problema. Pero lagi kung inganang klase nga pagkatao ka, imong kasing-kasing, tunukon, nakadungog ka, daghan na, mga malnourished nga mga Kristohanon. Kristohanon ba nga, wala man mawalas pagpangalagad, pimakita ni mo, agoy bunga. Wala mausab ang kinabuhi. Simba gyapon, pero until now, dili nimo makita bisag wiwi ni mo wa gyud makita nimo diyang bunga sa iyang paging Kristohanon. Nga naman ang pulong lagi wala gyud makatuhop. Kay mo naman nago nga dogan naman ko nagsimba po mo ko panalangin ay nagsimba brad ay musimba ko magbuot musimba ko. Dagay nga na nagsigig simba nangalagad until now pero lagi grabe gyud ka mabalak-on. Natuok sila sa worries of life. Pero para nako no, humbleness is the secret. Humbly submit to God and let Him open our hearts and cleanse them Himself from anything that is offensive and anything that gets in the way of His Word. Kaya pag nakikita po natin na medyo ito, hinahawi na tayo, kanabang mulayo naman ta, balik sa Ginoo. Humble. Submit to God. Parang nga na ba untang nga kinaiya? Like, na-remember na si King David? Nakasala na siya. Di ba? Pero hari man siya, naa siya katungod gihapon, because hari siya, di man siya pwedeng bumbutan binibisang kinsa. Apan sa panahon nga gingnan siya ni Prophet Nathan, nakasala ka. King David, giyambol niya ang kaugalingon. Nagpaubos siya. As a matter of fact, one of his writings, gibutan niya niyang prayer sa Psalms 51. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Kaya po tinawag si King David na man after God's own heart kasi kahit na nagkaroon siya ng problema against God kasi nahilabtan niya sa Batsiba, napatay pa niya sa banang Batsiba, si Uriah. Dagag sala si King David. Dagag saan yung tawanan eh. Nagpasinsos pa yun siya. Pati dagag saan yung tawanan. Pero nga nung gitawag magyapon siya a man after God's own heart. Kasi ang puso ni King David ay totoo talaga sa Panginoon. Nagkasala siya pero madali lang babalik kay Lord. Muna iyang kinaiya ba? Buga ni mato pa niya. Balikan na to ang prayers niya na Psalms 51. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Verse 11. Do not cast me from your presence. Alam ni King David na kung siya'y mawawala sa presence ni Lord, ay patay na. Nakita ni si Saul. Di ba si King Saul? Panahon nga muhawa ang spirito sa Ginoo sa iya, mupuli ang bad spirit, nya mura siyang mabuang ba. Nakita na ni King David unsa ka worse ang sitwasyon nga na. Bagay pag matugtog sa alpa, di ba, magtugtog si King David, mahuwasan si Saul. Nakita na niya kung nga na mahitabo sa iya. That's why, sa panahon nga, nakasala siya. Mato ba, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ito pa kanyang sinabi. Panginoon, huwag mong kunin yung banal na Espiritu sa akin. Ayaw ko isalikway, O Diyos. Si David, he humbled down before God. Yun sana ang dapat maging gagawin ng isang tao. Hindi puro worry. Yes, normally ha, tao ta, pwede ta mabalaka. Pero ang kabalaka dili na maghatag nimog nindot nga kinabuhi. As a matter of fact, ang kabalaka mosamot na makapasakit na nimo. Manggawas ang acid sa imuhang matingala ka, ang mga taong mabalakon masakiton. In verse 12, anak, tanawa. Restore to me the joy of your salvation. Yun ang kanyang prayer. Ibalik, Panginoon,
Hallelujah. Ang tuwa, ang aking kaligtasan. Kani nga sa punto yun, nga medyo nawala na, kaya nga nakasala naman siya. And grant me a willing spirit to sustain me. Ito po ang kanyang prayers ni King David. Humbly submit to God and let Him open our hearts and cleanse them Himself from anything that is offensive and anything that gets in the way of His word. Meaning to say, pag na ay medyo dili maayo sa atong kinabuhi lang katuntok kay para ang pulong sa Ginoo muturok pagayo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ikaapat, Jesus finally described the only kind of heart that we need to God to turn our hearts into the good heart, or the good heart soil. That is the secret. First, you cherish the Word of God. Then you need to meditate on it with all your heart. Dapat mamahimo kang mayong kasing-kasing. Hallelujah. In verse 8, anak, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Sinabi ni Jesus sa kanyang parabol, ha? Muna iyang gistorya sa iyang parabol. Iningabot siya sa good soil. But pasabot, yan ang ipadungog sa mga tao. Mga pag nakaidulungog, maningkamot ka man ka, Lord, please, himo akong maayong yuta, Ginoo. Siya nga doon na igdulungog, mamati. Like for example, this morning, mga ka, Lord, please, himo ako, Ginoo, nga maayong yuta. Dili ko gusto, Ginoo, mamahimong turny, mamahimong rocky, o mamahimong wayside, o path. But Lord, please, himo akong maayong yuta. Why? Because ang maayong yuta, mudawat na siya, pag naay binhi na word of God, dali na makasabot. Dili parabol sa iya ang word of God. Wala na'y sikreto sa iya. Everything is revealed to Him. Hallelujah. Kanabitang rocky ka, attorney, pag makanog word of God, managa, masabot pasabot, anak. Remain secret sa imong word. Dili reveal sa imong word. Mato pa, where it produce a crop 160 or 30 times what was sown. Nganong kini mga tao nga grabe ka faithful kay Lord, ginapanalanginan man. Kaya nga naman alang nila ang mensahe sa Ginoo, dili na parabol. Wala na sikreto. Ang sikreto sa ilaha, napadayag na. Nakuha na nilang secrets of the kingdom. Hallelujah. In verse 23, anak, pakibutang napaliyog. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understand it. Tanawan ninyo. Katong primero, wala kasabot to. Ikaduha, nalipay, apan tungkol sa kabalaka, wala makaturok. Ay katulo, grabe, kabalaka, unstoppable, torni. Ning tubo kunuhay apan dili makapamunga. Ano man, puro man kabalaka, puro kabalaka. Ubusay ba yun ang magkastuanon sa inyong simbahan? Kanang mabalakon, dili naka-breakthrough. Dili naka-breakthrough. Dili naka-breakthrough. Kaya para sa iya, kanunay parabol ang panghitabo. Kanang giingon ni Pastor nun ba? Amot pasabot yan nga. For example, maabdan ka og bill sa kuryente. Parabol sa imo, asa ka mangitag pambayad. Di ba anak ka, asa ka kung mangitag pambayad, ani? Mangutang ko. So, wala, samot na. Hikta na kay ka. Hinga naman, wala makapangandam. Pero pag good soil ka, ang tanan revealed na sa imuha. The hidden things revealed to you. Kabalo na ka. Unsay pamagi niya na, wala pa'y bill sa kurinti, nangandam na kadaan. Di kay, usara ka mangandam karon. Nga, naanay ka ng disconnection notice. Why? Tungkol kay di man kamay nandamon. That's why ang good heart o good soil makareceive sa word. Mamati na. Verse 23, anak. Tanawon na to.
But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. In verse 10, balikan nato ang bersikulo, yung sinabi ko kanina, atong tanahon to. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Kaya po sinabi, tinanong si Jesus ba? Mato pa, Sir, Jesus, mato pa sa mga disciple, nganong namulong man ka sa mga tao parabol? Why do you speak to the people in parables? Nganong kinahanglan ng parabol? It's not always easy to understand the Bible, even the very simple stories that seem so plain and simple. Even Jesus' disciples were frustrated why he is using riddle-like parables when he could speak so much more plainly. Pwede mag-istorya ginugtama ka na bang klaro ay nagparabol diya ka kami mismo, di may makasabot. But Jesus told them in verse 11, tanawa ha, in verse 11, I have quoted in verse 11, he replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Kaya po si Jesus gumagamit siya ng parable kasi hindi lahat ang nakikinig ay nakakaintindi. Hallelujah. Ang mga taong sincero nga mamati magina. Ang mga taong gusto nga makakaton, mukaton gina. Barugo sa church, di ba? Tanan ko ba sa simbahan, panididaw ninyo na, ikaw mismo nga leader sa church, nganong ning grow ka? Because ning lingkod ka ug namati ka pag inyong pastor magwali. Nag-take note pa ka. Og ang word nga imuhang napamatian na wisdom diha imong gi-apply. Apan ang uban, tanan yung uban, dili tanang membro simbahan nakasabot. Kami saghantod karon, wa gyapon kasabot. Nganong tanawan ninyo? Nganong panahon sa prayer meeting gamay lang ang muadtog simbahan sa prayer meeting. Kay wala kasabot ang uban. Kung nakasabot na sa ilaha, nakasabot siya, duger na mo apil sa prayer meeting. Tarawang Sunday, daghan og attendance, pero pag prayer meeting, gamay lang, kaya nga naman dili, tanan nakasabot, unsa kamay nung danon ang prayer. Alang kanila, misteryo na. Misteryo. Sikreto sa ilaha. Pipara na to, ang sikreto revealed na. Ngano mag-ampo ta tungod kay kinahanglanon nato kini ug kini atong kinabuhi. Kaya pag sinabi ni Jesus, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. The parables were for everyone, but the secrets of the kingdom of God, or the keys of the kingdom of God, which the parable held, were not. Okay, ang parable nga ni, istorya na, pinay kahulugan na. Ang ilan nasabtan, ang ilan nadunggan parable, piwa sa kalibutan, unsay kahulugan na. Di ba si Jesus, iyang gihubad na? So katong nagpabilin diha, mutoy nakasabot, apatong nanglakaw na, wato kasabot. Balik ko na ko, even ang simbahan na to, ganun daga simbahan nag-suffer hantod karon. Nag-suffer, nag-antos hantod karon. Inay unta dugan na nangalagad, wala nun tay misery. Kay wala man nila masulbad unsa gyud ang mystery. They were for the few, they were for the chosen, they were for the elite. Ang pangutana, who are these few? Kinsa kining gamay lamang, kay ang sekretos gingharian, the keys of the kingdom nga gi-revealed alang kanila nga gamay lang, dili daghan. In verse 9, anak, tanaw to verse 9. Kinsa man,
Siya nga adunay igdulungog nga nagapamati. He who has ears, let him hear. Hallelujah. Na ako example, no? Actually, gikot na ako ni sa gishare ni Pastor Nonon. Katong may agi dito sa iyang birthday. I'm so blessed niya itong mga adlaw ng gabi na. The story of Elijah and Elisha. Di ba na-remember nato si Eliseo, nagdaro, ningabot si Elijah, o giitsa ni Elijah o Elias ang iyang kupo, o niya gikuha ni Eliseo, o niya ang iyang gihimo, ning sunod siya kang Elias. But before that, iyang giihaw sa ang baka niya, o ang iyang mga daro, iya kinigisugnod. Hallelujah. Yan nananghid sa ginikanan, iyang giihaw, gipakaon ang iyang mga iyang baka. Nga gamit niya sa daro. Ingana siya kasinsero sa iyang pagsunod kang Elias. Okay. So, dili tanan ingana nga nangalagad sa Ginoo. Dili tanan ingana nga mga pastor nga totally sold out. Ibang-iba po tayo. Diba? Okay. 2 Kings chapter 2 verse 11 to 15. Bagay bulahan ka kung ikaw gipadaygan sa sekreto sa gingharian. If the secret is known to you, revealed to you, you are blessed. Okay. As they were walking along and talking together, sila nanduha. Suddenly, a chariot of fire and the horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Ito na pong panahon na gikuha na si Elias. Okay. Muna iyang gisulti kang Eliseo. Okay. Verse 12. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. Actually, gisir ni Pastor Nonon about fatherhood, the blessings of fatherhood, the legacy of fatherhood. Piginakot nang nako din ng mga important puntos karon. Okay. Verse 13. He picked up the cloak and had fallen from Elijah. Ikuha niya tong kupo. And went back and stood on the bank of the Jordan. Hallelujah. 14. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord? Matur pa niya. Tanaw niya si Eliseo. Dapat pa na, where is my Lord? Matur pa na. Where is now the Lord, the God of Elijah? He asked. When it struck the water, he divided it to the right and to the left, and he crossed over. Nabuak, napikas katong sapa. Then the company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Na ako'y nakuha ni ma, something explain pa sa nonon. Gusto ko siya sa inyo karon ba? Sa tibok natong kongregasyon, dili tanan ba yan nakasabot o makasabot? Ang makasabot katulang yung mudikit kung mamati na idulungog. Katong tinud-anay ba? Dili tanan. Sa panahon ni Elijah og Elias, Eliseo og Elias, dili lamang si Eliseo ang nahimong murag estudyante. Daghay mga propeta dito. Di ba nabasa man nyo na? Daghay mga propeta. But why? Si Eliseo lang yun ang nakakita o nakasabot sa sikreto. But ang uban, di ba kung di mo masahon na, tanawan nyo, the company of the prophets from Jericho, na grupo sa mga propeta who were watching, nagtanaw. Nagatanaw lang. Ang uban, tagatanawan lang. Samantala, si Eliseo, naka-experience siya. Siya good ang naka-experience. Na-encounter niya. Nasinatian niya. Hindi lang po tayo magsana all. Dapat all. Yung problema, taga-palakpak lang taba. Praise God, hallelujah. Pag mag-testimony niya, pinagpala kami ni Lord, praise God. Ang among business karon sa lamas Ginoo. Nahimo ming kabahin sa ministry. Glory to God. Ikaw taga-palakpak. Sana all. Hanggang sana all lang ta.
Kaya nga naman, alang nimo kanunay, wala gid ma-reveal. Wala nimo masabti ang susi. Ang sekreto, wala nimo masabti. Para nimo puro lang gina parabol. Puro lang siya sambingay. Pwede ba palaluman nato nga ang sambingay masabtan nato? Nga kita na mismo maka-experience ana. Tanawan niyo, mato pa din niyo, the company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Eliseo. Nakita man nila kay si Elijah before sila ming tabok ni gihapak po to ni Elijah ang atong Jordan River. Natunga pod. Pagbalik na wala na si Elijah kay gikuha naman siya tong chariot of fire, Eliseo na. So, hala. Si Eliseo na. Uy, ang espiritu ni Elijah na anak ang Eliseo. Ngano man, tungod kay si Eliseo, siya lang yun ang nakasabot. Wala magpabiling misteryo kaniya ang gibuhat sa Ginoo. Wala magpabiling na iyan diskubrihan ang sikreto. Sikreto sa pagpangalagad. Sikreto sa pagministry. Tanaw niya, ang Jesus anang mga tawhan na karon pasunonon. Ang Jesus anak nila, Jesus nimo. Ayaw pag-ingon nga, mas may pastor nun kay may mag-English. May sila Pastor Cesar kay may mamagwan. Ang Jesus nila, Jesus nimo. Ang Ginoo nila, Ginoo nimo. Mauratag pagpangalagat sa Ginoo, pero nganong sila giangat sa Ginoo? Kingano man, ilang na discovery ang sikreto sa kingdom ni Lord. Samantala kita, muratag propeta gihapon ba? Nga tagapalakpak lang ta, malipay ta pag na mga taong gipanalangin ng unta. Apil ta ana. Problema kay muramutag dalan nun, batuhon, tunukon. Dapat nabilong kita sa good ground. Kaya matod pa, ang good ground tao ni nga namati o gikinabuhi ang word. Hallelujah. Praise God. And they went to meet him. Tanawan ninyo verse 15. Katong mga propeta, ning adto og gitagbo nila si Eliseo og ilang nagbow down sila to the ground before him. Hallelujah. Mark 4:11, ito na po. He told them, mata pa ni Jesus, the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. Alang sa uban hangtod karong parabol ang gihapon ng pagpangalagad. Hangtod karon puro lang gina siya mga hubarunon pagyud. Ang parabol hubarunon ba na? Ang parabol mga istoryahan ba nga murag tulog karon kayo. Murag daghan, murag ato ba? Dugay na tanang alagas, pero tulog karon paghapon. Wa paghapon nato matugkad na. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo, the secret, ang sikreto sa kingdom sa Ginoo, ang mga butang, misteryo, mga unrevealed, unfamiliar, given na sa imo karon ang kasulbaran. Gipadaygan ka na sa Ginoo. Mugdi pag may dalunggan, mamati. Hallelujah. The secret of the kingdom of God has given to you. But to those on the outside, I hope dilita nini mga tao sa gawas. Nga alang, mo kay katong example, makatawa ko. Bita tinod ni 2008 nagsugod mi sa ministry dinhi. Parables pag ang ministry namo kanito parable ba. Kay tag di makabulan ko di mi kabayad sa among renta. Parable kay ngano bisag ko sa ano asa man ako pangitawon ning kwarta Lord. Oy parable wala na mi bugas pagkakaron pagkaugma samot na. Lugaw-lugaw ra min pastora. This is really our experience. This was our experience
sa among pag-ministry. Bisan ganing among fellowship center, di mi kabayad 250 per Sunday kay kanaman parable sa among agyapon asa mi makuha og pinansyal. Lord, tagay mi Amerikano, Lord, tagay mi ginong Koreano, Lord. Kay pagtuon nato nga ang source Amerikano, Koreano. But praise the Lord, pag-abot sa pipila ka mga tuigan, nakakonect ming mga tao nga mo'y naghatag na mong dugang kadasig itudluan mi nila. Karon dili na kay parabol. Hallelujah. Kaniya to gani pag mag-abot lagi among bill sa kuryente. Mag-abot tag duha. May karon kay lahi naman usa ka bill sa kuryente. Abtag pila ka days na napula disconnection kulba na ka ba. Kay kung kaniadto siguro ingani sige na mikaputlan. May na lang karaan pamagi kaniadto kay di pa kay strikto. Mag-abot ang duha, bayran na ko ang usa o sa mapinding hinay-nayon. Ingana ba? Kaya nga naman parables. Hallelujah. Puro parables. Kumbaga, grabe ka misteryo. Grabe ka misteryo ang panginahanglan asa mo makuha. But praise God karon. Hallelujah, glory to God. Nanay susi. Gina-bless na ang mga members sa church, no? Gina-bless na kanito po ilang kinabuhi. Puro po na parabol. Nindot ko pag naigdalunggan mamati. Kaya ang susi nakabutang sa Biblia. Hallelujah. Matthew chapter 13 verse 16 to 17 anak. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Ito po ang declaration po natin ngayong umaga. 17. For I tell you the truth, many prophets and righteous men long to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Iba din mo tanong, Pastor, usay sekreto niyo, Pastor? Usay ginabuhat ninyo? Tama niyo sa Bible, I tell you the truth, many pastors or Christians, prophets and righteous men long to see what you see but did not see it. Wala nila makita na. But to hear and to hear what you hear but did not hear it. Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth. Ito pong sinabi. Many prophets and righteous men long to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Si Eliseo nakakita unsay sikreto. Ganun nag-double portion siya. Ganun double portion siya kay maayo ang heart. 2 Kings chapter 2 verse 1 to verse 8 anak, tanawon tan importante ni siya nga puntos karon. When the Lord has about to take Elijah up to heaven in a whirlwind. Ito na po, preparation po ito ni Eliseo, and I hope makuha nato ni karumutagan. Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Naglakaw sila. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here," for 3 times ito. "The Lord has sent me to the Jordan." And replied, "As surely as the Lord lives, as you live, I will not leave you." So the two of them walked on.
50 men of the company of the prophets went and stood at a distance. Ito sinabi ko. Facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jericho. Mga tagabantayan sila, mga maritis ng mga propeta. Nagahulat lang sila sa mahitabo. In verse 8, Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on the dry ground. Ito pang sinabi ko kanina, si Elijah, si Elias, iyang ipakita na, pak! Nakita na ni Eliseo, nakita po na sa uban ng mga propeta. Ay, milagro. Hallelujah. In verse 9, when they crossed over, Elijah said to Elisha, tell me, ito na po, what can I do for you before I am taken from you? Sige daw, unsay akong buhaton nimo sa dili pa ko kuhaon gikan kanimo. Mato pa ni Eliseo, wa siya magduha-duha. Let me inherit a double portion of your spirit. Elisha replied. In verse 10, you have asked a difficult thing. Lisod na. Elijah said, yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise not. Kung imo ko makita, kung kuhaon ako, makuha ug madawat nimo kanang pangayo. Kung dili, wala. Kasi nakita na ako ani. Dili tanan nakasabot. Lagi itong ingon ako mga malipay lang ta pag naigi panalanginan apan wala ta magunon nga maapilon ta. Magyun ta sana all. Apan kini gipadayag ngadto lamang kaniya nga ang kasing-kasing tinuod gyud nga mosunod sa Dios. Amot pasabot kung good soil ka, nakaidulungog na mati ka, usa ka sa mga benepisyaryo ni ini nga mga panalangin. Ayaw tuguti nga puro na lang parabol ang solusyon sa imong problema. Alang kanako karong buntaga, I declare nga ikaw mamahimong kabahin sa kinabuhi. Like Elisha. Daghay propeta, apan siya lang ang naka-benefits. Pastor, pwede ba maapil? Yes, pwede ito maapil. Apan siya lang nakasabot, siya magimuduot, siya gud ang dili mo biya. 3 times nga gihimuan siya ni Elijah o pamaagi nga gitistingan siya. Then for the 3rd time nakapasara siya ug mato pa ni Elijah siya. Unsa may imong gusto nga buhaton nako si mikatag nako nimo? Wala siya magdumili. Mato pa niya, gusto nako madawat ang doble nimong dihog o double portion of your spirit. Ug ang susi, abi ninyo, kasing-kasing nga konektado kanunay og tamang prioridad. Heart that connects. Wala mo biya si Eliseo. O sa panahon nga gikuha na si Elias, wala gud siya masipyat. Gihatag ang tibuok niyang gipangayo. O, grabe, ang mga propeta nga taga-tanawan nagbaw daw na sa yaha. Matod pa nila, sila mismo naka-witness ang espiritu ni Elias mingkunsad kang Eliseo, and they bow down to Elisha. Nganuman, alang sa uban, sikreto lang kanunay, wala gyud, way nitabo. But Elijah o Elisha received the revelation of the secrets of the kingdom. Ang nakasabot o ang makasabot ug mutuman kadto lamang tinuod nga disipulo ni Kristo. Karon buntaga makaigsunan, I hope dili sa inyo parabol ang mensahe. I hope na sabtan nato kini. And I pray nga mamahimot ang good soil, because only good soil produce og harvest. Og sila lamang adunay dalunggan nga namati og i-apply ang gipamatian. Mamati lang gyud mo. Mamati lang yun. Kaya nga naman, diha sa pagpamati o imong buhaton ang imong pamatian, ikaw gayod mapanalinginan.
Hallelujah. Let us pray. Lord, himo kami Ginoo sama kang Eliseo. Himo kami Ginoo sama sa imong mga disipulo nga imong gipadaygan Ginoo sa sekreto gayud. Reveal secrets of the kingdom. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga maoy nagapamuhat karong adlaw. Because I believe, Lord, our portion is great. Our portion nga mamahimo kami Ginoong successful sa ministry nga magihatag kanamo Ginoo. Yes, adunay mga panahon Ginoo nga murag parabol lang nahitabo like us before 2008, 9 and 10, 11 and even 12. Kanang pipila ka katuigan. Ang kalisdanan Ginoong di na mo pwedeng balikan. But salamat Ginoo. Because ang tanan o Diyos karon imo nang gipadaya Ginoo ang sekreto kunong saon ang ministry mo uswag. Baga panalangin Ginoo sa mga pastor nga namati karon. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga makaigsunan nga namati karon mga leaders from different churches, O God, that they will able to understand, Lord, the message this morning. Salamat Ginoo. Imong panalanginan ang tanan. Mamay mo kaming gawas nun Ginoo sa mga butang nakatali ka namo sa duging panahon. Nga mamay mo kaming gawas nun karon. Nga mga lagad nga malipayon. Ug among masinati Ginoo ang kaabundansya sa panalangin nga maghihatag alang sa imong katawhan Ginoo. I pray God that you will bless each one of us. Salamat sa kayuhan. Bisan pa sa mga balatian karon. In Jesus' name. Amen and amen.